Isang tanong na ayaw nating isipin. Pero kailangang paghandaan. Paano kung dumating ang araw na ang Pilipinas ay hindi na tunay na malaya? Hindi ito pananakot, hindi ito hula. Isa itong tanong. Ano ang maaring mangyari kung ang Pilipinas ay tuluyang masakop ng China? Saan mang pananakop ang unang binabago ay hindi lansangan, kundi ang sistema ng kapangyarihan. Maaring mawala ang demokrasya, ang kalayaang pumili, ang boses ng mamamayan. Ang gobyerno ay posibleng maging sentralisado, kontrolado ng iisang ideolohiya, at ilang desisyon lamang ang pinapayagan. Sa ganitong setup, ang pagsuway ay hindi opinyon. Ito ay kasalanan. Ngunit higit sa gobyerno, ang pinakamalaking pagbabago ay mararamdaman ng karaniwan Pilipino. Ang araw-araw na buhay, pagpasok sa trabaho, pag-aaral ng mga bata, maging ang paggamit ng cellphone ay maaaring bantayan. Ang mga salitang binibitawan online, ang mga katanungang naghahanap ng kasagutan ay maaaring magdala ng kapalit. Sa ganitong mundo, ang katahimikan ang nagiging ligtas. Subalit ang kalayaan, unti-unting mawawala. Kapag ang pagsunod ay sa pilitan, ang hindi sumunod ay pinapatahimik. Hindi lahat ng kalupitan ay lantad. Minsan ito'y pagkawala sa trabaho. Minsan pagkawala ng karapatan. At minsan ang takot ay sapat na upang pigilan ang buong bayan na magsalita. Ang tanong, hanggang kailan ka susunod? Kapag mali na ang pinapagawa sa iyo, hindi ito ang unang beses na naharap ang Pilipinas sa pananakop. Sa panahon ng Kastila, ang lupa, relihiyon at isip ng Pilipino ay kontrolado. 300 taon bago natin muling natutunang tumayo. Sa panahon ng Hapon, mabilis ang pananakop, ngunit malalim ang sugat. Takot, gutom at katahimikan ang naging pang-araw-araw na buhay. Ang kasaysayan ay hindi lang kwento. Isa itong babala. Maring may bagong gusali. Maaring may bagong teknolohiya. Ngunit kung kapalit nito ay ang pagkawala ng kalayaan, ito ba ay tunay na progreso? O isa lamang magandang kulungan kung saan tahimik ang lahat dahil takot na magsalita? Hindi ito pananakot. Isa itong paalala. Ang kalayaan ay hindi bigay. Ito ay ipinaglalaban. At ang kasaysayan ay paulit-ulit na nangyayari kapag ang mamamayan ay nananahimik. Ang tanong ngayon, handa ba tayong ipaglaban ang kalayaang mayroon pa tayo?